Bagyong Pipito nakalabas na ng boundary ng Philippine Area of Responsibility. Naasahang unti-unti na itong hihina paglapit niya sa may bandang Hainan within 48-hour period. Kaya lang, may bagong convergence na namataan sa may bandang Caroline Islands. Magiging bagyo ba ito? Alamin. Hanging amihan, unti-unti na ring bababa habang hinahatak ni Bagyong Pipito. At paglamig ng simoy ng hangin, unti-unting nararamdaman. At mga patuloy na uulanin pa rin sa bandang Extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng bansa tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 18, 2024. Ang oras sa ating boss ng umaga ay alas 11:15 na ng umaga. Nakakapagtaka na nagsuspend po ng klase dito sa Metro Manila bagamat mahina ang naging epekto ni Bagyong Pipito mula kahapon dito sa Metro Manila. So hindi ko maintindihan bakit nagsuspend sila ng mga klase ngayong araw. Sa may bandang Central Luzon at bandang Extreme Northern Luzon, maiintindihan pa natin dahil marami ang naging damage yan. Nandiyan po, dumaan ang pinakasentro nga po ni Pipito at diniscuss na po natin na mas malaki ang magiging damage o yung lakas ng hangin at magre-resulta ng maraming damage sa bahagi nga po ng Central Luzon habang binabagtas niya ang bahagi ng Aurora region hanggang bahagi nga po ng Nueva Vizcaya hanggang Benguet at La Union. Pero kasi ang Metro Manila ay nasa pinakamahinang bahagi po ni Pipito. Kaya hindi nagkaroon ng matinding pinsala, which is tama naman ang naging resulta ng aking analysis mula pa noong isang araw na hindi po pagkakaroon ng malaking pinsala. Mararamdaman lang natin yung mga ilang bugso ng hangin pero hindi magiging sintindi gaya ng mararamdaman o naramdaman ng mga taga Central Luzon at sa may bahagi pa ng Northern Luzon area. Kaya medyo nagtataka po tayo at medyo nakakalungkot dahil sayang ang araw na supposed to be may klase sana at makita naman ninyo naging maaraw na po dito sa Metro Manila at improved weather condition na nga. Dahil malayo na nga po kagabi pa ang distansya ni Bagyong Pipito sa Metro Manila. So bakit medyo nagtataka ako bakit sinuspend halos buong Metro Manila ng mga klase. At siguro hindi ko alam kung kasama pati ang mga government agencies. Kung kasama man, maganda sana yan para sa mga kinakailangang mga relief goods at mga pang-ayuda sa masasalanta o nasalanta kahapon sa may bandang Central Luzon nga po at Northern Luzon. Dahil diyan mas naging apektado po ang bahagi ng yan ng Northern Luzon. Hindi naman masyado dito sa may bandang Metro Manila at Calabarzon na ating pinaliwanag kung bakit. Detail for detail pa yung ating naging paliwanag. Pero hindi ko maintindihan na nag-decision pa rin ng mga local government units na mag-suspend ng klase ngayon. Ngayon, walang pasok pero maganda na ang panahon. Anyway, sa ating lightning detection system, merong 80 lightning strikes na nadedetect dito sa may bahagi nga po ng bandang Santa Ana, Cagayan o bandang Cagayan Valley pa rin, bunsod pa rin ng outer shear circulation mula kay Pipito dahil yung bahagi nga po ng wind trough ni Pipito umaabot pa rin po dyan. At since kahapon, maraming salamat na lamang at naging maglaking tulong ang Sierra Madre para maharang yung malaking impact kahapon ni Pipito bago ito maglandfall dito sa may bandang Aurora region nga po kahapon ng hapon. At upon impact, hindi masyado naapektuhan ang bahagi nga po ng bandang Cagayan Valley at Isabela. Kaya lang, sa pagpasok ni Pipito kahapon hanggang sa may bandang Central Luzon na nga po, sa may bandang Nueva Vizcaya, doon pa lamang nila medyo naramdaman. At nagkaroon ng dampering ang pinaka-outer shear circulation ni Pipito dito sa may bandang Sierra Madre. Kaya nagkaroon ng matinding pagbuhos ng ulan at mga localized thunderstorms na tinatawag na orthodontic rainfall. Yun yung parang phenomenon na kung saan
na imbudo yung ulap dito habang nagsisirculate si Pipito na naipon, na-collect yung pinaka-water moisture na supposed to be dryer pa bago bumuo sa karagatan. Pero nasalo kasi ng Sierra Madre dito o naimbudo nga po yung malaking kaulapan ni Pipito sa higher altitude na nagbunsod po ng malakas na buhos ng ulan at nakolekta po. Nagkaroon ng parang orthodontic event dyan sa bahagi nga po ng Sierra Madre. Kaya nakaranas sila kahapon ng matinding mahigit sa 600 lightning strikes ang halos dyan sa bahagi nga po ng Cagayan Valley. Kasama na ang bahagi ng dulo ng Cagayan Valley. So alam na po ng mga kababayan natin. At yung orthodontic event na yan, nangyayari yan kapag naiimbudo nga po yung kaulapan na may madalang malaking volume ng water vapor. Eh, siyempre, habang tinatawid ni Pipito nga po ang Central Luzon, yung circulation ng outer circulation shear, yung pinakamalakas na bahagi niya, ay dyan po nakatutok sa bandang northeastern Luzon. So, mas marami pong water moisture dyan. Pero supposed to be, medyo drier sana dahil po konti lang dapat ang magiging ulan na dala. Kaya lang, naimbudo nga po, nag-hampering. Yun, nagkaroon ng hampering dito sa may bandang Sierra Madre na matataas na bundok. So, nakolekta nung Sierra Madre yung water moisture at nagkaroon ng precipitate level hanggang sa nag-saturate. Bumuhos nga po dyan sa may bandang Sierra Madre. Pero, nagkaroon man ng ganong event, at least hindi masyado naging malaking pinsara upon impact kahapon ng hapon nung naglandfall sa may bandang Aurora. Yun ang medyo maganda na naging tulong nitong Sierra Madre. So, sana ay wag nang pag-interesan yan ng mga oligarko, yung Sierra Madre na yan. Dahil napakalaki talagang tulong yan na maging pananggalang yan ng mga taga Northern Luzon at Extreme Luzon para sa mga dumadating na bagyo dito sa may bandang dagat Pasipiko. So anyways, meron tayong mahigit 83 lightning strikes at so far, wala na namang Doppler radar, naka-shutdown na naman. Again, malaking tulong po ang Doppler radar para sa tamang pagdideklara na walang pasok sana sa mga paaralan kasi nalalaman din kapag nakikita ng mga local government units ang active na Doppler radar ni Pag-asa, malalaman at mag-decide sila bunsod ng pagko-coordinate nila kay Pag-asa. Pero mas maganda nakikita rin nila in actual yung galaw ng ating panahon, lalo na sa precipitation rate. Malalaman kung malakas ba magiging buhos ng ulan doon sa lalawigan nila gamit ang Doppler radar system. Napalaking tulong kasi ng Doppler radar eh. So sana ma-improve ni Pag-asa yung real time ng Doppler radar. Bagamat within 2 to 3 years, pinapalitan nila yung pinaka-amplifier. Maganda kunin na lamang ninyo yung pinaka-high advance na SSL na amplifier para umaabot ng at least 15 to 20 years bago palitan. Maliit lang ang lifespan kasi ng amplifier. Yun yung nagtatransmit at nagre-receive ng malaking microwave signals para ma-detect yung droplets ng tubig ulan sa himpapawid. So, kapag 24/7 kasi tumatakbo ang mga Doppler radars, ay syempre yung wear and tear niya bumibilis. At since yung devices na yon na ino-order nila sa Japan, if I'm not mistaken, in-order nila yung Japanese na old version na C-band radar. Hindi ko alam kung C-band radar or X-band radar ang kinukuha nila. Sana yung asynchronous na lang yung kunin nila, yung mas mahal. Yun nga lang, mas mahal po siya. Pero umaabot ng 15 to 20 years po yung lifespan nun bago palitan. Yung luma kasi na X-band o C-band radar ni Pag-asa, if I'm not mistaken, umaabot lang ng 2 to 3 years lang ang lifespan nun. Then after mga magti 3 years, kailangan palitan. Kundi magloloko na siya, nasisira na. Kaya siguro, itong mga amplifiers na ginagamit pa rin ni Pag-asa, siguro hindi pa napapalitan. Kaya lumalabas na po yung sakit ng mga Doppler radar. So, sana marinig ito ng mga kababayan, ng ating mga government units, lalo na sa Weather Bureau ni Pag-asa. Sana i-request yan sa ating government na i-upgrade ang ating mga Doppler radar systems. Huwag sana tipirin yung budget dahil malaki po tulong yan sa pagdidesisyon ng mga local government unit natin para mag-decide kung magsususpend ba sila ng klase o hindi. Kaya na lamang ngayon, nagsuspend po ng klase kagabi pa. Dineclare na raw ng mga local government units.
which is pinost ko nga po sa Facebook page. Halos buong Metro Manila nagsuspend. Samantalang hindi naman naging malaking epekto si Pepito sa Metro Manila. Well, yun nga po dahil kulang-kulang po tayo hindi masyado fully detailed na nalalaman ng mga local government units natin na para makapag-decide sila. Nagbabase lamang sila sa forecast o report ni Pag-asa. Siyempre, official si Pag-asa, nag-decide sila. Pero tinan mo resulta, dito sa Metro Manila, wala naman tayong naging sama ng panahon dahil malayo na nga po ang bagyo. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds lamang ang umiiral dito sa amin sa Caloocan ngayon. Maaraw ngayon, nakita naman sa live CCTV snapshots, maaraw. Despite na medyo hazy tayo, well, at least medyo gloomy pa rin ang himpapuid dahil medyo naghahalo na po yung malamig na simoy ng hangin sa pinakamataas na altitude natin dito sa Metro Manila. Kasabay ng medyo maulap, kaya nagkakaroon ng medyo hazy na sitwasyon. At dahil sa medyo hazy, natatap po yung pinaka-bad air quality o yung pollution galing sa mga sasakyan. Ang tendency po, tumataas ang ating air quality. Na sa ngayon, moderate po ang ating air concentration at 60 index. Kanina, mas mataas siya, naging unhealthy po yan, base sa aking aparato sa Caloocan. So, ganyan po, mararamdaman natin maghapon sa Metro Manila. Pero again, wala na po tayong sama ng panahon. Actually, mula pa kaninang madaling araw, kalmado na talaga ang Metro Manila. So, dapat hindi sana nag-suspend ng klase. Sayang din ang araw na ito para sa mga manggagawa at sa kailangang kumita at sa mga estudyante na rin na kailangan mapagbuno yung kanilang pag-aaral. Sa lowest temperature nito lang, aking weather station, kaninang 4:52 AM, nakapagtala ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng 28.7 degrees Celsius lamang. Well, dahil medyo drizzle rains ang maghapon, naintala namin kahapon at pinakamataas nito, kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:17 PM. Meaning, wala tayong magiging komento sa heat index dahil napakababa po ang aming init pandama kahapon na nasa 34.7 degrees Celsius lamang. Very comfortable na yan sa amin sa Caloocan na maituturing. Samantala, kung itatabi natin sa PX streams in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may 36.2 degrees Celsius na grabing init sa kanila, dyan sa may bandang Mindanao. Sa lowest temperature expected naman, o lowest temperature na nitala sa Baguio City, nakapagtala sila ng lowest of 15.8 degrees Celsius. So, mas bumaba na siya. Ibig sabihin lamang nito, nararamdaman na nga po, unti-unti, ang hanging amihan habang lumalayo na itong si Pepito. Dahil lalo po niyang hinahatak o nahahatak yung northeasterly sa wind flow. So, nababaltak pa niya unti-unti. Sa Inulan naman ng Baguio City, well, hindi tayo nagkamali ng ating analysis at malapit nga po, sakop yan na inabutan ni Pepito kahapon. Umabot sila ng almost torrential rainfall na 248 millimeters na total rainfall sa Baguio. So, hopefully, walang nagkaroon ng landslide dyan sa may Baguio, lalo na sa may bandang Marcos Highway. Sa grabe po ng buhos ng ulan. Kahapon, sa amin sa Caloocan, 11.7 mm lamang ang naging total rainfall namin habang rumaragasa sa Central Luzon si Bagyong Pepito. Nangangahulugan lamang na tama ang ating naging analysis na yung low left quadrant ni Pepito ay pinakamahinang bahagi niya yon na dumaan sa may bandang Calabarzon, dyan sa may bandang Batangas, Laguna, Cavite, hanggang Metro Manila, hanggang Zambales yan. Yan po yung mga dinaanan ng pinakamahinang parte o bahagi ni Pepito. Kaya sabi ko nga po sa mga report ko, medyo sinuswerte ng konti ang bahagi nga po ng Metro Manila na umabot tayo sa pinaka-weakest part ni Pepito. Kaya lang, siyempre nakakalungkot naman dun sa inabutan ng pinaka-strongest part, yung upper right quadrant at upper left quadrant ni Pepito. Yun lang ang medyo nakakalungkot. Sa ating outside humidity, 70%, balik sa katamtaman muli ang aming outside humidity sa Caloocan at walang nagbago since last hour. Balik sa 1,009 hectopascals ang aming atmospheric pressure. So, steady ito since last hour. So, kahapon ay nakapagtala kami ng pinakabababa na almost 1,000 hectopascals o below 2,000 hectopascals. Yung pinakamababa na na-detect namin sa Caloocan habang dumadaan si Pepito sa Central Luzon kahapon. Maghapon po yan. Simula umaga hanggang maghapon na yan mga folks. High tide and low tide status, minimum low po tayo. So, mga 10:50 PM pa po ito mag-high tide. So, tingnan natin kung gaano kataas ito at tingnan na rin natin kung mataas pa rin ang pag-alon. Well, dahil nga po sa dumaan si Pepito,
At malamang mamayang 10:50 PM aabot sa 1.4 meters ang taas ng dagat mamayang gabi. So medyo delikado po 'yan pagka mayroon pa ring maliligo ganyang oras ng gabi. Siguro naman wala namang mag-a-attempt ano. At kung sisilipin naman natin yung Global Forecast Assessment para sa significant wave height, ay mananatiling bawal pa rin pumalaot ang bahagi na niyan ng extreme nodal Luzon. Ayan, ito yung araw natin ngayon. Ayan. So, kalalabas lang ng ating Philippine Area of Responsibility Institute dito. Ayon yan sa akin sa pagka-cyclone sector, hindi pa mula sa official ni Pag-asa. Pero mataas po pag-alon mula 1.25 to 4 meters dito sa may bandang hilagang kanluran ng Northern Luzon at dito sa may bandang Babuyan Islands at east portion sa Luzon, naglalaro pa rin sa 1.25 meters ang alon. Na may kasamang bugso pa rin ng hangin yan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte hanggang La Union, hanggang sa may bandang Pating Bolinao, Pangasinan. Totally, bawal po muna pumalaot. Delikado po pa rin talaga. Dahil may kasama pa rin hangin yan na nahatak yung southwesterlies dito sa may bandang Timog Kanluran na mahahatak. Despite din sa may bandang Southern Luzon at Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao, hindi naman mataas ang alon pero ingat na lamang sa medyo bugsong hangin dahil nga po sa nahahatak na southwesterlies pa rin patungo sa direksyon ni Pepito. Pero pahina na rin si Pepito within 48-hour period. At mula dyan ay magiging safe naman kung sakaling may papalaot sa may bandang lookan ng west portions ng Visayas at west portions ng Mindanao. Ingat na lamang sa bugso ng hangin. Pero sa may silangan, medyo alalay lamang dahil medyo humahati po yung mataas na alon at mababang alon. So alalay na lamang. Pero mula sa may bandang Quezon Province at Camarines Norte, kung maaari, wag mo muna tayong pilit pumalaot. Medyo mataas pa rin, umaabot sa 1.25 meters ang alon. So yun naman po ang detalye natin sa ngayon na magiging tindi ng alon lalo na sa bahagi ng buong Northern Luzon at extreme Northern Luzon. O kapapasok lamang ng heavy rainfall warning mula sa dito PD Pag-asa at dahil sa presensya pa rin nakataas ang possible na heavy rainfall pa rin daw according kay Pag-asa sa data feed nila dyan sa may bandang Baler Aurora at Dingalan. So hanggang San Luis na raw yan. Kasama ang Ilocos Sur, Ilocos Norte dyan sa may bandang Dumalig hanggang dyan sa may Pagudpud ng Ilocos Norte. Wala naman sa may bandang Quirino, within 1 to 2 hours po yan, at least light to moderate daw ang naka-indicate na aasahang forecast na ulanin. Mula ka Aurora, kasiguran nila sa Dilulungan, Dinalungan, tama. Isabela, mula Makunakon, Palanan, Ilagan hanggang Dinapigin na po yan sa Isabela. Ilocos Norte, mula Bacara hanggang Banggi. Dito naman sa may bandang Paway, Pasukuin, Pinili hanggang Sarat at Burgos. So halos buong Ilocos Norte. Cagayan Valley naman, ang mula Apari hanggang dyan sa may bandang Gonzaga, Santa Ana, Santa Teresita, ay inaasahan within 2 to 3 hours daw maapektuhan kayo ng mga ilang pag-ulan daw na heavy rainfall. Pero mas damayan ang mga taga-Kanluran dahil nandyan pa po yung pinaka-outer at least tropical cyclone wind signal number 1. Medyo abot pa sa may bandang northwestern Luzon, sakop pa rin ang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang dyan sa may bandang La Union. Sa Almanac, sumikat ang aring araw kaninang 5:59 AM at inasang lulubog ito ngayong 5:23 PM. At sa ating warning gibos at 94% illuminated na lamang, hopefully nakita niyo po yung conjunction ng Moon at ng Jupiter. Makikita niyo pa rin yan, pero di gaya kagabi, mas closer sila ng konti. At susunod na magiging conjunction yan, halos ay si Mars naman ang kasunod. So abang-abang na lamang po sa ating report. Within 3 days pa po yun. So mag-moonrise po siya mamayang 7:34 PM at inasang lulubog po yan kinabukasan na po ng umaga at 8:09 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging partly cloudy ang ating maghapon, pero medyo maaraw, pero asahan na mga chances na mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabihan dito sa Metro Manila. So asahan po yan mga folks 100% chance daw na ulanin at bukas magiging partially cloudy daw ang magiging panahon sa amin sa Caloocan or maaring sa buong Metro Manila. At chance na pag-ulan, walang naka-indicate bukas yan ng Martes. So magiging maalinsangan tayo panigurado nito bukas.
Pero ngayon, medyo gloomy pa rin tayo at may chance pa rin na uulanin. So lowest temperature expected, 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory naman, bagamat late na to mula sa DTPG Pag-asa, Namataan, kanilang 3 AM ang sentro ni Pipito, layong 115 km west of Sinait, Ilocos Sur. Maximum sustained wind 130 km per hour, malapit sa gitna at bunsong umaabot ng 160 km an hour. May kilos na mas mabilis pa na north-westward sa bilis na 30 km an hour. Pero ngayon nasa bandang 26 km an hour na lamang yung bilis niya. Pagka-exit niya ngayon 10:30 sa ating Philippine Area of Responsibility. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-infrared rainbow ng NOAA mismo. Makikita po ay mga pag-ulan nakakaranas pa rin ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. May mga pagkulog at pagkidlat dito sa may bahagi nga po ng Cagayan Valley mula dyan sa bahagi ng Santa Ana, Gonzaga, ilang areas ng Babuyan Island. Pagdala po ng pananggalang at ingat na lamang po kung sakaling magkakaroon kayo ng mga heavy rain showers dyan, especially dyan sa may bandang Palanan, Isabela, kasama na ang bahagi ng Pasiguran, Aurora. Pwede sundan ng konti yung satellite imagery para makita natin. Yan. Mula sa miban ng Dilasag, Kasiguran, Aurora, mga ilang moderate to some heavy rain showers pa rin ang mararanasan. Dito naman sa miban ng Kaluran ng Nodal Zone ay medyo pasok pa rin sa tropical cyclone wind signal number 1 ang bandang dulo na ng bandang Lawag, Ilocos Norte, hanggang Pagudpod. At mula sa bahagi ng Apari, Cordillera at Luzon Region ay nakakaranas pa rin kayo ng mga ilang partly to most cloudy at mga ilang moderate rain showers. Yan, mga light to moderate showers. Wala bandang Kalinga, Apayao, Mountain Province, yan, kasama ng Ifugao, pababa na yan ng Nueva Vizcaya. Medyo scatter na lamang ang magiging pag-ulan sa inyo dyan. Pero ang mas concentrated na mas uulanin di sa may bandang Cagayan Valley, mula Santa Ana, pababa na yan ng bandang Kasiguran, Aurora. So, magdala po ng payong at ingat sa mga potensyali na pagbaha. And the rest naman, mga most of scattered rain showers, mga ilang light to moderate ang madalas na iiral. Mula dyan sa bahagi nga po ng Ilocos Sur, pababa na yan ng La Union at Pangasinan. At mula naman sa bahagi ng Ifugao, Nueva Vizcaya, ng Central Luzon, at dyan sa bandang Nueva Ecija, magiging scattered din ang mga pag-ulan. Mga ilang light to moderate showers lang din at some moderate at scattered ang iiral sa inyo dyan. So, kung ipopost natin sa pinaka-latest animation para makita yung pinaka-actual, ay magiging maulan pa rin o kalat-kalat ang pag-ulan. Di sa may bandang Nueva Ecija, pababa ng ilang bahagi ng Tarlac, Mabalacat at Angeles, Pampanga, Arayat, Cabiao, yan, kasama na ang bahagi ng Gapan, Cabanatuan, San Fernando, Pampanga, yan, at ilang bahagi ng San Narciso, San Marcelino, at Olongapo. Medyo mga scattered light rain showers o drizzle na lamang sigurado ang naka-forecast. Diyan sa may bandang Abukay, pababa niya ng Balanga, ng Bataan o Maribeles, Bataan. Mula dyan sa bahagi ng Baliwag, Malolos, pababa ng San Jose del Monte, papasok ng buong Metro Manila, magiging katamtaman at medyo gloomy lamang tayo. Yan, nakikita natin yung medyo bluish area. So, may mga chance pa rin tayo uulanin. Pero mga ilang scattered light at drizzle rains ang madalas lamang natin mararanasan. Pababa na yan ang buong bahagi ng Cavite hanggang Calabarzon area, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. Bagamat mga scattered light rain showers ang madalas, mga mangilan-ngilan lamang na mga moderate, pero magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan just in case. Kasama na ang bahagi nga po ng Mimaropa mula sa bahagi ng Occidental Mindoro at dyan sa bandang Hilaga ng Oriental Mindoro sa may bandang Calapan, pababa na yan dito sa patawid ng bandang Coron, Palawan. Mga ilang light rain showers lamang medyo maiiral. Pero most of moderate at medyo katamtaman na lagay ng panahon. Kabilang na ang bahagi nga po ng El Nido, pababa na po ng Taytay. Moderate din ang magiging lagay din sa bahagi nga po ng Palawan area hanggang Puerto Princesa. Mga scattered lamang din ang nakikitaan natin ng mga possible na kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Pero kung sisilipin natin sa pinaka-data feed ng satellite ng Himawari 8, mas makikita po na katamtaman ang panahon ng halos buong Mimaropa area. Kasama na ang buong Metro Manila at Calabarzon at Southern Luzon, kasama na ang buong Visayas at bandang Northern Mindanao. Mula sa bahagi ng Bicol Region hanggang Visayas, wala tayong masyadong magiging komento dahil makikita naman sa satellite imagery
na magiging mas maaraw at katamtaman at very friendly weather ang iiral sa bahagi ng Bicol Region at buong Visayas Region. Pagsapit lamang ng bandang Mindanao, dito ay magiging parteng umusitaw di lamang ang iiral sa bahagi na ito ng mula sa Surigao del Norte. Yan, kung babalik tayo sa may bandang NOAA satellite imagery, makikita po ay mga scattered rain showers po ang iiral. Kabilang na ang bahagi ng Surigao del Sur, yan, kasama na ang Davao de Oro, Davao Oriental, and the rest ng Agusan del Sur. Mga scattered rain showers lang din at mga ilang moderate and some heavy rain showers na iiral sa Davao Occidental mula sa bahagi nga po ng General Santos hanggang Sarangani. Pataas na yan ang bandang dito sa may bandang Malita at Santa Maria, papasok ng Davao City. So medyo mas maulanin po ang magiging bahagi niyan ng Davao Occidental at Davao Oriental. So magdala po ng pananggalang sa ulan. Despite na mas humid kayo dyan at mas maalinsangan, ang rest ng Corondal, Suntal Kudarat, hanggang sa bahagi nga po ng Maguindanao, Road Cotabato, pataas na yan ang bandang Lanao del Sur, Bukidnon, hanggang Cagayan. Pero mga scattered and isolated rain showers po ang iiral dahil sa medyo saturated po, dahil sa init nga po ng temperatura sa inyo. Kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula, kasama ang Davao del Norte, mula dyan sa bandang Misamis Occidental hanggang Osamis at Lanao del Norte. Mula Zamboanga del Sur hanggang Sibugay, magiging katamtaman din na lagay ng panahon sa inyo dyan, pero asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkilat at pagkulog na base sa ating ginagamit na satellite ng Himawari o satellite imagery ng Himawari, makikita mga katamtaman lang din ang lagay ng panahon yan sa buong bahagi nga po ng Sibugay at Zamboanga del Norte. Puro isolated at magiging maaraw at maalinsangan ang most areas ng Mindanao din. So generally, most of friendly weather ang nalalabi ng buong katimugang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao at Metro Manila. Magiging mas maulan lamang ang bahagi nito ng Central Luzon hanggang extreme Northern Luzon dahil may presensya pa rin ng outer rain band ni Pipito. So yun po ang pinaka-latest analysis natin. At dahil malayo na po si Pipito, hindi na masyado at medyo nag-improve weather condition na rin dyan sa extreme Northern Luzon. Pero nakakalungkot lang, marami na namang nasirang mga ari-arian sa pagraga sa kahapon ni Pipito. So diretso agad tayo sa ating huling pag-report na bahagi ni Pipito gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector as of 11:30 AM na po. Ang kanyang center air pressure na ni Pipito ay 992 hectopascals. So maximum 1 minute average wind speed na ngayon ni Pipito habang kapag ka-exit ng PAR ay nasa 110 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong umabot ng 137 km per hour. So, nasa severe tropical storm category na po siya pagka-exit ng PAR. So, panigurado, kung hindi man severe tropical storm pa rin kay Pag-asa, ay malamang ang 10-minute average ito ay tropical storm na lamang na nasa 10-minute average of 81 km per hour at bugsong umaabot pa rin ng 101 km per hour, 101 km per hour. Kumikilos pa rin ito pa west-northwestward sa bilis ng 24 km per hour. Yan. Kaninang 10:30 AM, eksakto, na i-post kayo sa Facebook page na naka-exit na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi pa po official yan, pero malamang i-declare na rin yan ni Pag-asa kasunod ng aking pag-uulat. At sa pag-exit ni Pipito sa ating boundary ng PAR, makikita po yung northeasterly surface wind flow ay nahatak na po unti-unti ni Pipito. Kaya nagpang-abot na dito yung hatak sa pinaka-northeasterly surface wind flow. Kaya medyo lumalamig na po dito sa bahagi ng Metro Manila kahit umaaraw. Medyo pinapasman na kasi ako. So, ibig sabihin lamang yan, medyo lumalamig na po ang paligid. Busod nga po ng northeasterly surface wind flow o yung umiiral na nating amihan. At within 48 hours, habang kumikilos nga po yan pa west-northwestward at malapit ko sa liman ng Hainan, medyo dadaos-dos po ito bago tuluyang humina into tropical depression. Sa susunod na 48 hours, ay tuloy-tuloy naman ang pagsalpok niya dito sa libandang malamig na hangin dito sa northeasterly surface wind flow. Sasalpok sa kanya yan tuluyan at dito dadaos-dos siya. Kasi nga po, sasama siya sa daloy ng hanging amihan dito sa may bandang China. At makikita nga po natin, medyo natutuyo na po o nagiging dryer na po ang hangin sa sirkulasyon ni Pipito.
pinipilit na lamang ni Pipito na lumaban pa rin yung kanyang pinaka-center circulation, yung pinaka-low pressure na malapit sa pinakagitna niya. Kaya lang, umiiral na po na sumasalpok sa kanya yung northeasterly surface wind flow dito. Ayan, malawak na po yung malamig na hangin dito sa may bandang Taipei. Pababa yan ng bandang Fujian. Malakas na po, napakalamig na talaga at mataas ang high pressure area sa bahagi niya ng Fujian, pababa. Kaya mangyayari, dadaos-dos ang kilos ni Pipito within 48-hour period. So sa ating ginagamit na tropical cyclone track combination, nakikita sa multiple data feed natin ay nasa pasok pa rin sa tropical cyclone din signal number 1, ilang areas na Ilocos Norte, Ilocos Sur, ilang bahagi ng La Union, yan sa may dulo ng bandang San Juan at Bacnotan. Yan, medyo sakop pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 at dito sa may bandang Alaminos, Agno at Bolinao, Pangasinan. And the rest, wala na po. Ligtas na sa pinaka-outer rain band o pinaka-outer band ni Pepito. At nasa pinakakaragatan na nga po siya ng West Philippine Sea. At ligtas na rin po ang buong bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Supposed to be kagabi pa, dapat hindi sila nag-suspend ng klase. Pero decision ng mga opisyalis natin yan, so wala po tayong magagawa. Sila po masusunod dahil mga official po natin yan sa government. So yun lang po pinaka-analysis natin at ito na magiging huling report ko dahil nakalabas na po ng ating boundary sa teritoryo itong si Bagyong Pepito. Sa Tropical Cyclone Forecast Error, ito yung ginamit natin na nireport ko sa ating Facebook page. Ito na po malamang ang magiging huling maling hanggang bukas lalabas pa yan. Automatic nag-update yan at binago ko na rin yung program na automatic ipifilter out niya yung pinaka most fixed forecast error niya. At least yung pinaka-forecast error na lamang na malakas-lakas yung mga future time. Pero yung mga recent time, at least fixed na siya. Ayan, Kaya napakaganda. Kasi diretso mula sa pinaka-data feed ni Japan Meteorological Agency. So, mas madali nating nalalaman yung pinaka-actual na galaw talaga ng bagyo. Kaya dito, medyo makikita mo, medyo rough. At napapansin natin, medyo mayroon siyang gumagalaw na pa westward, then mag-northwestward. Ganyan. Yan kasi yung pinaka-actual na galaw talaga niya. Pero kung susumahin natin yung pinaka-fixed time, makikita nyo yung pinaka-whole na naging galaw ni Pipito. Ang layo, galing pa siya sa may bandang Marshall Islands. And then, dumausdos siya. Papasok ng ating PAR nitong last November 14. Yan, bandang mga alas 6 ng gabi. Mga alas 6 ng gabi, ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility o bago maghating gabi. So, yun po. At makikita natin, nandito na yan. Nakalabas na po ng car. At ito na po yung pinaka-latest na ensemble tracks niya. Pero makikita natin, dito rin ang bagsak niya sa may bandang Hainan. At dito na tuloy ang magiging low pressure area na lang at magiging remnants sa susunod na 48-hour period. So, wala na tayong may-report sa forecast ensembles dahil very safe na po ang Pilipinas mula kay Bagyong Pepito. Samantala, silipin naman natin ang ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Dahil gaya na ating sinasabi, pagka-exit po ng Philippine Area of Responsibility ni Pipito, meron naman tayong namataan ng bagong convergence. Kakapost ko lang din yan sa aking Facebook page. At mula din sa may bandang Marshall o Caroline Islands, pagitan, may namataan tayo na panibagong 22 km per hour pero napaka-scattered pa ng cluster niya. Pero dahil meron na siyang at least 22 km per hour upward low convection, o upward low dahil hindi pa naman siya nakikitaan ng low level convection, pero dahan-dahan kumikilos na naman ito bandang Pakanlura na naman. Siyempre, hindi naman siya makaka-north dahil malakas po ang high pressure area dito. Pero dahil napaka-disorganized naman niya, di sa may bandang area ng lugar na ito, malapit sa equator, malakas po ang easterly trade wind dyan, yung medyo mainit na hangin, na easterly wave. So, medyo natutulak siya. At dahil medyo warmer at malakas yung tulak sa kanya ng easterly wind, maaari pa itong malusaw din kaagad. Makabigla na lamang siyang sumabog o mag-scattered habang binabaybay itong bandang Caroline Islands. So, hindi pa natin masabi kung ito ay magiging isang agresibo o magiging invest. Pero sa ngayon, ay binabantay natin dahil meron nga po siyang at least 22 km upward low. So, tingnan po natin within 55-hour period pa kung ito ay magiging isang invest. Mag-update tayo time to time para dito sa bagong binabantay natin.
Sa ngayon, wala naman tayong nakikitaan na susunod kay Pipito na isang active low pressure area man lang o pinaka-invest. Sa ngayon ay yan pa lamang ang huling bagyo na dumaan sa atin sa Pilipinas. Pero yan na yung lumalabas, pinakamaraming bagyo na dumaan ngayong month of November ha. Sunod-sunod po kaagad ang naging bagyo natin for the month of November. Pero kung isasama natin ang huling linggo ng October, grabe, nagkasunod-sunod po ang pila ng bagyo na dumaan po sa bansa. So, hindi natin in-anticipate yun. Maraming nagsasabi dahil sa climate change, yes, hindi natin inaalis yung o niro-roll out ang ganyang possibility. Wala po tayong magagawa. Nature cause po yan. So, yun po pinaka-latest analysis natin at wala pa naman tayo sa ngayon na namamataan na kasunod ni Pipito. So, silipin din natin yung lagay ng ating mga dams at makikita po natin ay nakabukas pa rin ang water dam reserves ni Ambuklaw despite na nasa critical level. Kabilang na si Binga Dam at San Roque Dam at Magat Dam. Well, prevention na rin yan dahil nga po sa naging matinding pag-ulan kahapon. At mukhang maganda naman ang naging resulta. Hindi naman siya umoverflow yung mga dam na ito dahil na-prevent nila ng maaga yung possible na pag-overflow ng mga dam. At patuloy pa rin na nagre-release at mahigit sa 759. Ito mukhang pinakamataas. Actually, pinakamataas si Binga Dam na nasa 1,084 halos cubic meter na ang nai-release ng tubig itong si San Roque. So, ang dami. Grabe yung inilabas. So, sa mga malapit dyan sa area na yan, malamang ay wag naman sanang binabaha ngayon. Kaya sa patuloy na pag-release ng tubig ng mga dams na ito mula kay Ambuklaw, Binga, San Roque, at Magat Dam. Sa ulit Lindol ay since kahapon mayroong naging pagyanig. Pero mukhang wala naman dito sa Pilipinas ang naging pagyanig na yan. So hindi ko na-filter out kahapon dahil niraragasa tayo ng bagyo kahapon. So nakatutok tayo. Ngayong araw ay medyo noisy pa ang aking seismograph pero medyo may nadedetect na medyo bahagyang medyo moderate na earthquake o at least mga nasa magnitude 4.0 siguro yan. So tingnan natin. Mula sa data feed ni PBox ay nagkaroon ng magnitude 5.2 dito sa may bandang Basco, Batanes. Ayan. Ngayon lamang, halos 11:35 AM, nagkaroon ng magnitude 5.2 na may mababaw lamang na 10 km ang lalim dyan sa may bandang northeast ng Basco, Batanes or malapit dito sa karagatan ng Basco, Batanes. So malamang intensity 2 o intensity 3 ang naramdaman dyan sa may bandang Basco, Batanes. Hopefully walang nasaktan o nagkaroon ng medyo structure damages ang naging pagyanig. So after nyan ay wala naman tayong kasunod na at least magnitude 4.0 ang na-detect mula sa data feed ni PBox. So ito yan, malamang na-detect. Ang oras niyan ay 11:35 AM yun. Mababaw lang siya. So ramdam ang at least intensity 3 sa bahagi nga po ng Basco, Batanes. At wala namang kasunod at kukunti pa lamang ang registered na mga ilang earthquakes mula sa data feed ni PBox. Titingnan natin yung historical earthquakes. Medyo matagal ang loading kasi marami ang mga datas na nakokolekta natin. At mula sa month of November 2024, mukhang meron na tayong unang magnitude 5.0. Ang total ngayon natin ay nasa 541 earthquakes na po tayo, 516 dito is magnitude 2.0, 24 dito is magnitude 4.0, at meron tayong isang magnitude 5.0 pataas, which is ito nga pong bagong dating lamang na nagkaroon tayo ng magnitude 5.2 sa may Basco, Batanes. Hindi lang natin alam kung i-degrade ni PBox yan, ha? So, tingnan na lamang po natin. Baka mamaya-maya, bigla i-degrade din to ni PBox. So, abang-abangan na lamang po natin. Kung pagbawasin natin ang international seismic records, kung titingnan natin, balikan natin yung International Seismic Network. Doon natin malalaman kung i-degrade ni PBox yung naging pagyanig kanina. Mukhang hindi dahil makikita dito magnitude 5.0 naman ayon yan sa International Seismic Network. Yan. So, na-detect. O, yan. Sa may bandang Santa Rosa naman nito. Itbayat, Batanes naman siya.
kay PBOX bandang Basco, Batanes, yung kanyang naging epicenter dito. Sa International Seismic Network, dito bandang Batan, ng may lalim na 35 kilometers, so medyo mas malalim ito, may magnitude 5.0. 11:35 AM din ang naganap ang pagyanig. Kaya lang, magkaiba kay PBOX dahil dito, Basco, Batanes naman yung epicenter. At yung isa naman, dito sa may bandang Itbayat. So medyo magkaiba sila ng epicenter. Malayo yung naging epicenter nilang dalawa. So tingnan natin kung alin dyan ang i-degrade o babaguhin ang location. Pero sa ngayon, yan yung mga pinaka-official data feed ng mga International Seismic Network natin at sa local earthquakes monitoring natin mula kay PBOX. At na-detect At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, November 18, 2024. Hello. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 18, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lang mo anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa papang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali at kaninang umaga. At since improved weather condition na nga po tayo sa Metro Manila at ilang karatig Northern Luzon na medyo inuulan pa rin dyan sa area na yan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.